Binanggit ulit ni Ning Lian na sinabi nga raw ni Zhou Fan na isa siyang genius na may abilidad na kalabanin ng mga tao na mas mataas ang level kaysa sa kanya. Kung totoo nga raw ang sinasabi nito, bakit nga raw hindi nito tanggapin ang kanyang hamon na pumasok ito sa monster territory para makapaglaban sila? Nangatwira naman si Zhou Fan at nagtanong kay Ning Lian kung kailan niya raw sinabi ang mga salita na binabanggit nito, huwag nga raw itong mag-imbento ng kung ano-ano. Sumagot man ng ganoon ang ating bida pero iba ang iniisip nito, naisip niya na sakto nga raw ang paghamon sa kanya ni Ning Lian, maghahanap pa nga raw sana siya ng paraan kung paano siya makakapasok sa monster territory. Pinayuhan ni Ding Yiying si Zhou Fan nang huwag daw itong magpaapekto sa mga sinasabi ni Ning Lian, sinasadya lang daw siya nitong asarin para kumagat siya sa mga patibong nito. Ganoon din ang ipinayo ni Zhu Liao, sinabi niya kay Zhou Fan na dating araw naging estudyante ni Zhang Pan si Ning Lian. Bukod sa ito ang pinakaunang estudyante ni Zhang Pan ay ito rin daw ang pinakamahusay. 4 na taon na ang nakakalipas, noong makapag-breakthrough si Ning Lian sa Brigadier Intermediate Warlord ay ipinadala ito ni Zhang Pan sa Mercenary Association Headquarters upang maging estudyante ni Vice President Bu Qiufeng. Ngayon nga raw ay isa ng Brigadier Advanced Warlord si Ning Lian at malapit na rin itong makapag-breakthrough sa level ng War God Realm. Sinabihan ni Zhu Liao si Zhou Fan na wag nga raw ito magpapadala sa kanyang emosyon, sinasadya lang daw siya nitong ipahiya sa publiko nang dahil sa gusto siya nitong pumasok sa monster territory at nang sa ganoon ay maipaghiganti nito ang nangyari sa dati niyang teacher. Sumagot naman si Zhou Fan sa mga nagpapayo niyang kaibigan na alam niya raw ang binabalak ni Ning Lian. Napahingi na lang ng pasensya ang ating bida kina Ding Yiying at Zhu Liao sa kanyang isipan, alam niya nga raw na nag-aalala ang mga ito sa kanya, pero kailangan niya nga raw pumasok sa monster territory trial. Tinanong ni Ning Lian si Zhou Fan kung natatakot ba raw ito sa kanyang paghamon. Kung ganoon nga raw ito kaduwag, paano nga raw ito nakapasa sa War God Preparation Exam? Mukhang may mali nga raw yata sa pinagdaanan nitong pagsubok. Nainis si Director Du Qing at tinanong si Ning Lian kung ano raw ang ibig ipahiwatig nito. Mukhang kinu-question daw nito ang kanilang elite training camp, pinapalabas nga raw nito na may ginawa silang anomalya sa natapos na War God Preparation Exam. Sinabihan naman ni Golden Emblem Deacon Chi si Director Du Qing nang nagiging tapat lang daw si Ning Lian. Wala raw itong intensyon na questionin ang pasya na ginawa ng training camp sa naganap na exam. Pero naka-register nga lang daw si Zhou Fan bilang isang novice Starfall Warlord sa training camp, sa pagkakapasa nga raw nito sa War God Preparation Exam nang may ganoon lang na lakas. Natural lang daw na pagdudahan ng iba kung ano ba talaga ang taglay nitong abilidad. Sinabi rin ni Golden Emblem Deacon Chi na kahit nga raw medyo may pagkamayabang ang pagkakabanggit ni Ning Lian, sinabi lang daw nito ang malamang na iniisip ng karamihan. Ang mga mangyayari nga raw sa loob ng monster territory ay mapapanood ng lahat. Kung talagang malakas nga raw si Zhou Fan, bakit hindi nila ito hayaan na sumali sa monster territory trial para patunayan sa lahat ang taglay nitong kakayahan? Naisip ng mga taong nakapakinig na may punto nga raw ang mga sinabi ni Golden Emblem Deacon Chi. Ikinukonsidera nga raw ng training camp na isang mahusay na genius si Zhou Fan, pero totoo ba raw kaya na malakas ito? Hindi ba raw isa lang naman itong novice warlord? Nagsalita na ang ating bida at sinabi na sasali na raw siya sa monster territory trial, ipapakita niya nga raw sa mga ito kung bakit siya nakapasa sa War God Preparation Exam. Naisip ni Zhou Fan na salamat nga raw kina Ning Lian at Qi Yang, kung wala nga raw ang dalawang ito ay wala siyang maiisip na dahilan para makapasok sa monster territory trial. Narinig ni Du Qing ang ginawang pagpayag ng ating bida, agad nitong sinabihan si Deacon Qi Yang na naroon daw sila sa elite training camp, kapag gumamit nga raw ang mga ito ng kung ano-anong pandaraya ay wag daw siya ng mga itong sisihin kung ano ang maaaring niyang magawa. Sumagot naman si Deacon Qi Yang at sinabihan si Director Du Qing nang wag daw ito masyadong nag-iisip, binanggit niya lang naman daw ang sa tingin niya ay iniisip rin ng karamihan. Naisip ni Qi Yang na ano naman daw kung gumamit sila ng pandaraya, sa sandaling pumasok na raw si Zhou Fan sa gaganapin na monster territory trial ay tiyak na raw ang pagkamatay nito. Ang isang araw genius na patay ay hindi na rin maituturing na isang genius. Inanunsyo na ni Golden Emblem Deacon Chi na opisyal na raw nilang sisimulan ang monster territory trial, kailangan nga raw nilang magtungo sa lugar kung nasaan ang pinto ng monster territory. Pinatunog na ulit ang monster territory bell bilang simbolo ng pagsisimula ng gaganaping pagsubok.
Nagpunta na ang lahat ng kalahok na Starfall Warrior sa lugar kung saan nakalagay ang lagusan ng Monster Territory. Kasama rin ng mga ito ang kani-kanilang gabay na mayroong mataas na posisyon sa loob ng Mercenary Association. Nagsalita si Director Du Ching at sinabi sa lahat na nasa loob daw ng pasilyo ang lagusan ng Monster Territory. Tandaan nga raw ng lahat ng mga partisipante na mayroon lang silang 7 araw para isagawa ang kanilang pagsubok. Sa loob nga raw ng 7 araw, ang mga kalahok na unang makakakuha ng 1,000 points ang siyang papasa, ibabase naman daw sa dami ng points ng mga ito kung sino ang makakakuha ng ika-1 hanggang sa ika-5 pwesto. Ang mga tao raw na makakakuha ng ika-6 hanggang pataas ay siyang mga matatanggal. Nagulat ang mga bagong sali noong malaman nila na doon pala makikita ang lagusan patungo sa Monster Territory. Pagkalapit nila sa lagusan ay doon na sila isa-isang hinigop papasok sa loob. Kinabahan ang karamihan sa mga partisipante dahil sa ito pa lang ang unang beses na naranasan nila ito. Naisip ni Director Du Ching na hindi raw siya nangangamba para sa kaligtasan ni Woli at Lu Huong, matagal na nga raw na mga itong napaghandaan ang pagsali sa Monster Territory Trial. Kay Zhou Fan lang daw siya nag-aalala, bukod nga raw sa hindi na ito nakapaghanda ay napakabata pa rin ito. Kapag nalagay nga raw agad ito sa dangerous zone ng Monster Territory ay maaari agad itong mamatay. Pero nangyari nga ang ipinapangamba ni Director Du Ching, sa dinami-rami nga raw ng lugar na maaaring pagdalhan kay Zhou Fan ay bakit doon pa ito napunta. Natawa naman si Deacon Chi at sinabi na napakamalas nga raw ni Zhou Fan, umpisa pa nga lang daw ay napadpad na agad ito sa mapanganib na lugar ng Monster Territory. Mukhang mapapanood na raw niya agad kung paano solusyonan ng pinakabatang War God Reserve ang problema na kinakaharap nito. Iisa man ang lagusan na pinasukan ng mga partisipante, pero sa iba't ibang lugar naman sila nito dinala. Ang lugar na pinagdalhan sa ating bida ay konektado sa harap ng isang malaking lawa. Nagulat si Zhou Fan noong makita nito na isang katubigan ang kanyang babagsakan. Bago pa man siya mahulog sa lawa ay agad niyang ginamit ang ipinaayos niyang Monster Restraining Rope. Kaya pala ganoon na lang ang pangamba sa mukha ni Director Du Ching, naglalaman pala ng napakaraming halimaw ang lawa na pinagdalhan sa ating bida. Agad na sinunggaban si Zhou Fan ng mga B-rank monster na tinatawag na Crocodile Head Snake, mabilis naman itong naiwasan ng ating bida sa tulong ng kanyang kinakapitan na Monster Restraining Rope. Naisip ni Zhou Fan na salamat nga raw at mabilis ang kanyang reflexes. Kahit nga raw B-rank monster lang ang mga crocodile head snake na ito ay mahihirapan pa rin siyang makipaglaban sa sandaling mahulog siya sa lawa at mapalibutan ng napakaraming halimaw. Pagkatungtong ni Zhou Fan sa lupa ay agad nitong inobserbahan ang kanyang paligid. Napapaisip ito kung nasa loob ba raw siya ngayon ng kagubatan ng Monster Territory. Ano nga raw kaya ang Monster Territory na pinasukan niya? Napapaisip siya kung kagaya ba raw nito ang isang monster den. At dahil biglaan din lang ang pagsali ng ating bida, wala itong kaalam-alam sa lugar na kanyang nasalihan, napakarami niyang katanungan sa kanyang isipan na gusto niyang magkaroon ng kasagutan. Habang naguguluhan pa ang ating bida ay nagkanya-kanya na ng pagpwesto ang mga kalahok na nakagawa ng paghahanda sa Monster Territory Trial. Kabilang na rin sa mga partisipante na ito ang mga tao na may masamang balak sa ating bida. Sinabi ni Ning Lian na sisihin na nga lang daw ni Zhou Fan ang sarili nito nang dahil sa taglay nitong kamalasan. Bukod nga raw sa napadpad dito malapit sa Ghost-Faced Bee's Nest ay agad din daw niya itong natagpuan. Pinakawalan ni Ning Lian ang palaso nito na may kasamang pampasabog patungo sa direksyon ng ating bida. Agad namang naramdaman ni Zhou Fan ang palaso na ipinang-atake sa kanya, mukhang may kalahok nga raw doon na gusto na agad siyang patayin. Iiwasan lang sana ng ating bida ang pag-ataking ito pero may bigla siyang napansin. Napamura si Zhou Fan noong makita nito na may kasama palang pampasabog ang palaso na ipinangatake sa kanyang posisyon. Hindi man agad ito napagtanto ng ating bida, pero nakalayo pa rin agad ito bago pa man siya mahagip ng pagsabog. Pagkaakyat ni Zhou Fan sa isang puno ay naisip nito na mabuti na lang daw at may sapat siyang bilis para lumayo. Kung nahuli pa nga raw siya ng kaunti ay baka nagtamo na siya ng malaking pinsala. Nakaiwas man ang ating bida, pero nagtataka ito noong bigla na lang napalibutan ng makapal na itim na usok ang buo niyang paligid, nagmumula nga raw ang usok na ito sa mga puno na nadamay sa naganap na pagsabog. Hanggang sa mapagtanto ni Zhou Fan na hindi raw pala ito isang ordinaryong usok, isa nga raw pala itong poison mist.
Natawa si Ning Lian dahil kilalang araw ang Ghostface Forestries sa pagkakaroon nito ng nakakalasong usok. Napakamalas nga raw ni Zoufan at namatay agad ito kahit nakakapasok pa lang nito sa monster territory. Natutuwa si Ning Lian dahil sa wakas nga raw ay napaghiganti na niya ang nangyari sa kanyang teacher na si Zhang Pan. Kinwestiyon ni Director Du Qing si Deacon Chi kung bakit daw nito pinag-utusan si Ning Lian na ambushin ang genius ng kanilang mercenary association. Mukhang umpisa pa nga lang daw ay pinlano na nila ito. Agad namang lumayo si Deacon Chi noong maramdaman nito ang galit ni Director Du Qing. Tinanong niya rin ang direktor kung bakit daw siya nito inaakusahan. Inatake nga raw ni Ning Lian si Zoufan nang dahil sa personal nitong galit, wala nga raw siyang kinalaman sa ginawa nito. Sinabihan din ni Golden Emblem Deacon Chi si Director Du Qing na kung may problema daw ito ay doon daw ito magreklamo sa headquarters at sa kanilang Vice President na si Bu Qiufeng. Agad na napatigil ang pagpapakawala ng dalawa ng kani-kanilang War God Dominion noong magulat sila sa ipinapalabas sa pinapanood nilang screen. Hindi lang sila ang nagulat dahil maging si Ning Lian ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nakikita. Nangamba si Ning Lian noong makita nito na buhay pa rin ang ating bida at papunta na ito sa kanyang direksyon. Naisip ni Zoufan na mabuti na lang daw at hindi umepekto sa kanya ang nakakalasong usok ng Ghostface Forest, yung nga lang daw ay medyo nabawasan nito ang kanyang recovery. Naisip din ni Zoufan na mukhang hindi nga raw ito gumagana sa kanya nang dahil sa pagkonsumo ng kanyang War God system sa tubig ng Grey Nest Lights Pool, kahit nga raw kaunti lang ang inabsorb nito ay napakalaki pa rin ang naitulong nito sa kanya. Pagkalapit ni Zoufan ay agad nitong tinanong si Ning Lian kung ito nga ba raw ang taong umaatake sa kanya. Sinabihan naman ni Ning Lian ang ating bida na bakit nga raw hindi pa ito tumakbo at mas pinili pa nitong lumapit, hindi ba raw nito alam na lahat ng partisipante na kalahok doon ay mga advanced Starfall warlord at higit na mas malakas kaysa sa kanya. Saan nga raw ito kumukuha ng lakas ng loob na magpunta doon para labanan siya? Matapos pagyabangan si Zoufan ay agad na ring umatake si Ning Lian. Sa pagkakataong itong araw ay hindi na niya bubuhayin ang ating bida. Inaatake ni Ning Lian si Zoufan nang dahil sa gusto nitong ipaghiganti ang sinapit ng kanyang teacher. Sinabihan naman ng ating bida si Ning Lian na talagang nag-aaksaya pa raw ito ng oras para ipaghiganti ang walang kwentang si Zhang Pan. Mas lalong nagalit si Ning Lian sa pag-insulto ni Zoufan sa dati niyang teacher, habang umaatake ay gumamit na siya ng isang B-rank knight skill na tinatawag na Blade of Blood. Gumamit man ito ng isa sa kanyang mga skill pero mabilis lang itong nasangga ng ating bida, sinabihan ni Zoufan si Ning Lian na kitang-kita niya nga raw ang kahinaan ng pag-atake nito. Hindi naman makapaniwala si Ning Lian na bukod sa binaliwala ng ating bida ang kanyang pag-atake ay nagawa rin siya nitong masugatan. Mukhang totoo nga raw pala ang nababalitaan niya na may lakas nga ito ng isang advanced Starfall warlord. Naisip ni Ning Lian na tama nga raw ang impormasyon na ipinaalam sa kanila ng kanyang teacher na si Zhang Pan, malaking panganib nga raw si Zoufan sa kanilang mga pinaplano, dapat nga raw ngayon pa lang ay mapatay na nila agad ito. Nang hinayang naman si Zoufan dahil hindi nga raw gumana ang mga passive skill ng kanyang Blade of Retribution. Kahit nga raw maliit lang ang nagawa niyang sugat, kung nag-activate nga raw ang isa sa mga passive skill nito ay kahit papaano ay magtatamo ito ng pinsala. Naisip din ng ating bida na totoo nga raw na may lakas si Ning Lian ng isang peak advanced warlord, nahihirapan nga raw siya na labanan nito. Pero makakaya niya naman daw itong talunin kapag sinurpresa niya ito ng kanyang War God skill na Intersecting Blade Dance. Nagbato si Ning Lian ng mga malalaking karayom na naglalaman ng lason at isang smoke grenade papunta sa direksyon ng ating bida. At habang napapalibutan ng makapal na usok ang buong paligid ay agad niya rin itong sinundan ng mga palaso na may nakakabit na pampasabog. Pinagpatuloy ni Ning Lian ang ganoong pag-atake hanggang sa lumaki na ng lumaki ang nagagawa nitong pinsala. Pero wala pala sa lugar na yun ang ating bida, bago pa pala siya inatake ni Ning Lian ay agad na siyang nakapagtago sa itaas ng isang puno. Naisip ng ating bida na mukhang inaakala nga raw yata ni Ning Lian ay tatalab pa sa kanya ang mga pandarayang pag-atake na ginagawa nito. Bumaba na si Zoufan para siya naman ang umatake, sinabihan niya si Ning Lian na tigilan na raw nito ang pandaraya at labanan na raw siya nito ng harapan. Pero hindi na naituloy ng ating bida ang pag-atake nito noong may mapansin siya sa kanyang paligid, nagtataka siya kung bakit bigla na lang daw sumabog ang mga puno doon. Mukhang hindi naman daw ito kasama sa mga patibong na ginawa ni Ning Lian.
Sinabi ng tumatakbong si Ning Lian na alam niya raw na isa talagang intermediate Starfall warlord si Zhou Fan, at alam niya rin na may kakayahan nga itong makipaglaban sa mga tao na higit na mas mataas ang rank kaysa sa kanya. At dahil nga raw alam niya na itinatago lang ni Zhou Fan ang totoo nitong lakas, hindi nga raw siya tanga para labanan niya ito ng patas at harapan. Sinabi rin ni Ning Lian na lahat raw ng pag-atake na ginawa niya kanina ay para lang mapilitan ng ating bida na magtago sa loob ng Ghost-Faced Forest, tikman nga raw nito kung gaano kapanganib ang loob ng monster territory. Nagalit si Zhou Fan noong mapagtanto nito na nautulang daw pala siya ni Ning Lian, inakala pa naman daw niya ay lalabanan siya nito ng harapan nang dahil sa kumpiyansa nito sa pagiging isang peak advanced Starfall warlord, hindi niya raw akalain na may iba pa pala itong pinaplano. Napapaisip si Zhou Fan kung anong klase ba raw ng lugar ang Ghost-Faced Forest at bakit ito itinuturing na isa sa 4 na delikadong lugar ng monster territory. Nag-alala na naman si Director Do Ching dahil hindi nga raw nila nakikita kung ano ang mga nangyayari sa 4 na mapapanganib na lugar ng Monster Territory Trial, nangangamba nga raw siya na baka patay na ngayon ang ating bida. Mas lalong nainis si Director Do Ching sa kampo ni Deacon Chi, hindi niya nga raw palalampasin ang ginawa ng mga ito. Sinisi rin ni Director Do Ching ang kanyang sarili dahil hindi niya nga raw pinigilan ang pagsali ni Zhou Fan, bakit niya nga raw hinayaan na mamatay ang isang genius ng ganoon na lang. Ang hindi alam ni Director Do Ching ay nananatili pa ring buhay ang ating bida, kaso nga lang ay may naramdaman siyang bagay na papalapit sa kanya. Nangamba si Zhou Fan noong makita nito ang napakaraming matutulis na bagay na papunta sa kanyang direksyon, wala na nga raw siyang sapat na oras para iwasan ang lahat ng ito. Imbis na tumakbo ay pinili na lang ng ating bida na harapin ang mga matutulis na bagay na papalapit sa kanya. Noong tatamaan na siya ng mga ito ay doon na niya ginamit ang kanyang skill na tinatawag na Battle Sword Technique Blossom. Naisip ni Zhou Fan na mabuti na lang daw at natutunan niya ang ilan sa mga nakapailalim na skill ng gamit niyang Battle Sword Technique, kung wala nga raw siya nito ay baka nalagay na siya sa panganib. Pero hindi pa doon nagwawakas ang panganib na kinakaharap ng ating bida, nagulat siya noong makita niya na papalapit na pala sa kanya ang napakaraming halimaw. Lahat ng mga halimaw na ito ay may matatalas na galamay at may kakayahang ipangatake ang kani-kanilang buntot. Ang mga lumilipad na halimaw na ito ay mga B-rank monster na kung tawagin ay Ghost-Faced Wasps. Nagulat si Zhou Fan noong makita niya na mas lalo pang nadaragdagan ang mga paparating na halimaw, mukhang ito nga raw pala ang mga halimaw na naninirahan sa Ghost-Faced Forest. Nagsimula na ulit umatake ang mga Ghost-Faced Wasp gamit ang mga matutulis nitong buntot. Sa pangalawang pagkakataon ay kailangan na ulit kaharapin ni Zhou Fan ang napakaraming matutulis na buntot na ipinangatake sa kanya ng mga lumilipad na halimaw. Ngayong alam na ni Zhou Fan kung saan ito nagmula ay hindi na siya nakaramdam ng kaba, hindi na nga raw gagana ulit sa kanya ang pag-atake ng mga ito. Sinabi rin ng ating bida na ipapatikim niya raw sa mga halimaw na ito kung gaano kalakas ang kanyang battle sword technique. Pagkasangga ni Zhou Fan sa mga matutulis na buntot ay agad naman itong pinuntirya ang mga halimaw na nagpakawala nito. Inatake niya ang mga ito ng mabilis gamit muli ang kanyang sword skill na Battle Sword Technique Blossom. Nakaramdam ng tuwa ang ating bida dahil napapatay niya nga raw agad ang mga Ghost-Faced Wasp sa tuwing tinatamaan niya ang mga ito ng isang pag-atake. Talagang isang araw itong War God rank skill, napakalaki nga raw ng taglay nitong firepower, at maging ang mga B-rank monster ay hindi kinakaya ang lakas nito. Pinagpatuloy ni Zhou Fan ang pagpatay sa napakaraming Ghost-Faced Wasp, sa dami ng napapatay niyang halimaw ay medyo marami-rami na rin ang naiipon niyang stat points. Pinaalala din sa kanya ng War God system kung gusto ba raw niyang kolektahin ang mga nadedetect nitong B-rank materials. Natuwa si Zhou Fan nang dahil sa paglaki ng bilang ng naiipon niyang unassigned stat points. Kapag nga raw lahat ng halimaw sa loob ng kagubatan na ito ay mga B-rank Ghost-Faced Wasp, ito na nga raw ang pinakamagandang lugar para makapag-ipon siya ng maraming stats. Idagdag pa nga raw ang napakaraming B-rank materials na maaari niyang makuha, malaki-laking pera rin raw ang kikitain niya sa sandaling may benta na niya ang mga ito. Habang nakatingin sa kanyang relo ay doon na pagtanto ni Zhou Fan na makakakuha raw pala sila ng points sa tuwing makakapatay sila ng halimaw at kapag nakolekta nila ang mga materyales ng mga ito. Ngayon nga raw ay mayroon na siyang 32 points at nasa ika-19 na pwesto, titingnan niya nga raw kung sino-sino na ang mga nangunguna sa ranking. Nakita ni Zhou Fan na nangunguna si Mu Fan, pumapangalawa si Ning Lian at ang pumapangatlo naman ay si Wou Li.
Naisip ng ating bida na nakuha ng araw ni Mo Fan at Ning Lian ang ika-una at ikalawang pwesto, hindi niya nga raw hahayaan na manalo ang mga ito. Kailangan ng araw niyang dagdagan ang kanyang bilis para mas madagdagan pa ang points na meron siya. Kailangan niya nga raw pigilan ang mga ito na makuha ang ika-unang pwesto nang sa ganoon ay masira niya ang lahat ng kanilang masamang plano. Kung kanina lang ay medyo pa-relax-relax pa ang ating bida, ngayon ay may dahilan na ito para bilisan ang pagpatay sa mga halimaw at ang pag-iipon ng kanyang points. Kasabay ng pagpatay ni Zoufan sa napakaraming ghost-faced wasp ay ang pagdagdag din ng bilang ng naiipon niyang stats. Natuwa ulit si Zoufan noong makita nito na nakakuha na naman siya ng isang stat points mula sa pinatay niyang ghost-faced wasp, pero agad ding napawi ang kanyang tuwa noong makita niya na mayroon pa lang siyang 150 points at umangat lang ng isa ang kanyang ranking. Naisip ng ating bida na mukhang mabagal pa rin daw ang pagtaas ng kanyang points, hindi niya nga raw mararating ang 1,000 points sa loob ng 7 araw kapag ganoon lang ng ganoon ang kanyang ginawa. Minadali niya nga raw ng sobra ang pagsali sa Monster Territory Trial, wala man lang daw siyang alam na impormasyon tungkol sa pagsubok na ito. Marahil nga raw ay may iba pang paraan na maaari niyang magawa para mas mabilis siyang makaipon ng mga points. Habang nag-iisip ang ating bida ay may bigla itong naramdaman. Agad niyang inihanda ang kanyang sandata dahil mukhang may nakatingin daw sa kanya. Sa loob ng kagubatan ay unti-unti nang papalapit ang isang malakas na halimaw, nagdesisyon na itong gumalaw nang maramdaman nito ang sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga kalahi.